DPWH. Inilahad ang estado ng mga proyekto sa Basud at Kapalonga, Camarines Norte. Humarap sa sangguniang panlalawigan ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways upang magpaliwanag sa mga isyong may kinalaman sa ipapatupad nitong proyekto sa mga bayan ng Kapalonga at Basud. Ayon kay Rizel Dawat, Engineer 2 ng DPWH, almost completed na ang road construction sa Barangay Itok sa Kapalonga. Sir, yung regarding naman po sa Itok, actually po sir, yung project po is halos completed na po yung project. It's just that po, kaya po nakikita po natin na halos nag-ongoing pa po sa site. Kasi yung project po is under the defects liability period pa. Wherein yung mga, may nakikita po kasi kami doon na mga major scale, yun po yung pinare-rectify po natin sa contractor side. Hindi naman po nila, so far, hindi naman po nila iniwan. Sadyang yung last week lang po sila halos walang trabaho po dun sa site. Kaya po yung naiiwan po doon, for rectification po yun nila. Inaalalahanan ito ni Board Member Luca de Lima na lagyan ng ilaw kapag gabi upang wag nang maulit ang nangyaring aksidente kamakailan. Uwi ko po ng gabi ng aksidenteng malaki. Yung pong adventure at saka yung coaching kulay pula na sinasabi ko, magkaka-aksidente ka po yung bagay ganyan yan. Pag uwi ko po ng gabi, mayroon na nga pong aksidente. Ano ko sabihin kung bakit ko po ito binabanggit? Kung walang ganyang klaseng proyekto, what I mean is, kung hindi nakapagpabaya kung sino yung naggagawa ng trabaho na yan. Kasi, ang may kinalaman po dyan is the contractor. Alam ko na alam ninyo, ang DPWH hindi dyan kukulang ng paalala. Alam ko naman po yun. Kaya, hindi ko sinisisi dyan kung sino dyan, kung sino nasa DPWH o whatever. Ang sinasabi ko lamang po sana naman po mapaalalahanan ang contractor sapagkat ayaw ng aming kababayan na sila'y ma-aksidente. Ito hamen kung bakit sila na-aksidente dahil sa merong, I think, hindi po ako sigurado, pero ang akin pong palagay ay merong nagpabaya. Pero hindi siguro yung dalawang driver na na-aksidente doon mismo sa lugar na wala namang ilaw at walang maayos na early warning device. Paalala naman ulit, kawawa naman. Sayang ang pera, sayang ang buhay. Paliwanag naman ni Dawat, mayroong isang taong defect liability period ang contractor upang mausisa kung may hindi maayos sa pagkakagawa nito. 1 year after the completion po, may tinatawag tayong defects liability period wherein liable pa po yung contractor para i-rectify. Yung after po, nung 1 year defects liability period, doon po pumapasok yung warranty natin. Inusisa ng mga SP members ang aksyon na ipinapataw ng DPWH laban sa mga kontraktor na nagpapabaya sa kanilang proyekto. With regards po dyan, halimbawa po is natapos po yung defects liability period, nasa warranty period na tayo. Pag hindi po ginawa ni contractor, may kaakibat din po yan na sanction ata. With regards naman sa bidding processing nila, pwede din po sila atang ma-disqualify. Pag hindi po sila, ground for disqualification po siya ng contractor. Ayon kay Dawat, maaaring ma-disqualified ang mga ito sa susunod na bidding. Bagamat ang contractor ng road construction sa Barangay Itok ay nagre-rectify na. Sir, okay lang po bang sabihin na let's go there when we get there? Kasi po, so far po, yung contractor naman natin is nagre-rectify po siya. Samantala, hindi naman nagustuhan ng mga SP members ang sagot ng mga taga-DPWH na itigil na ang konstruksyon ng flood control project sa Barangay Mangkamagong, Basud dahil hanapan pa umano ng pondo ang refer nito matapos bumagsak kamakailan. Yung pong binanggit ni Engineer na magkakameron kahanapan ng panibagong pondo dahil po doon sa sira na yun, ay palagay ko po yung napakasakit ng sinabi mo po. Napakasakit is mga taxpayer. Ang hirap po doon. Giit ni Oco, maituturing na substandard ang proyekto kung kailangan pang hanapan ng pondo gayong implemented na ito. As I heard, if I'm right, ay hahanapan ng pondo. Ay bakit po hahanapan ng pondo? I implemented yung project. So, it means to say, substandard yung project.
Sagot naman ni Beverly Torres, Engineer 2 ng DPWH, dumaan ito sa inspeksyon at ang naging sani ng pagkulaps ay ang hindi pagkakakuha sa mga coco lumber na naging dahilan naman ng pagkasira ng estruktura. Yung cause ng defects, meron po silang hindi natanggal na coco lumber. Tapos nakaano po siya dun sa slow protection. Nung malbulok po yun, dun sumiksik, dun na po nag-start mag-iba yung structure. Kasi yung per assessment naman po, yung mga ginamit naman na materials, yung okay naman po. Para sa CNTV News, Edna Pardo Perpetua.